Good morning class, for today's video, mag-report tayo and this is my assigned topic, the CIP model and the stakeholders model. So, punta mo tayo sa CIP model. So, ang CIPP model ay binuo ni Daniel Stapleton. Sinasabi dito naman itong apat na bahagi o apat na yugto. Ito ay ang context evaluation, input evaluation, input evaluation, process evaluation, and the product evaluation. So, punta mo tayo sa isa, ang context evaluation. So, ano nga ba ito class? So, from the word context, ito ay nilalaman. So, sinasabi dito sa unang hakbang ay ang pagsuri ng konteksto, di ba? Kung saan ilalapat ang curriculum. Ito ay nagsasangkot sa patungkol sa pangangailangan, problema, at layunin na dapat matugunan ng isang curriculum. Ang layunin nito class ay matukoy ang pangangailangan at problema sa konteksto upang matukoy ang layunin ng programa o isang curriculum. So, pumunta lang tayo sa pangalawa. Input evaluations. Sa Tagalog, pagsuri ng input. So, sinasabi dito class na sinusuri ang mga problema, posibilidad na paraan o inputs upang makamit ang layunin na matukoy sa context evaluations. So dito class, pinag-aaralan kung ano nga ba ang mga dapat gawin o mga estratehiya, materyales at resources na maaaring gamitin. Ang layunin ay suriin ang mga alternatibong paraan batay sa paggamit ng layunin upang matulungan gumawa ng mga desisyon o pumili ng pamamaraan upang magtagumpay isang curriculum. So pumunta naman tayo sa pangalawa class. So, pangatlo na pala ito class. So, the process evaluations. So dito naman class, from the word process, sinusubaybayan natin kung ang isang curriculum nga ba ay kailangan ng pagbabago o ito ay isang matagumpay or yung sa dito class kung ang proseso ito ay matagumpay o hindi. Natukoy kung ang mga paraan na pinili ay epektibo nga ba at kung may mga kinakailangan pang pagbabago. Ang layunin nito class ay ang subaybayan ng mga proseso upang matiyak na ang mga paraan na talagang pinatupad at gumawa ng kinakailangan pagbabago. So dito mga class, from the word process na kasi, sinusubaybayan talaga kung ang isang curriculum nga ba ay epektibo. Pumunta naman tayo sa ika-apat class. So, ang product evaluations. So dito naman sa waling dito class, yung third product ito ng outcomes. Kung naging epektibo nga ba ang isang curriculum na ipinatupad natin. So dito class, sa waling dito, inahambing ang actual na resulta ng curriculum sa inasahang resulta. So dito from the inasahang na process na outcomes is dito nalaman na kung yung actual product. So ito ay nagbibigay ng information kung gaano kahusay ang pagganap ng isang curriculum. At kung ang mga dapat na pagpapabuti ang layunin ay ihambing ang actual na resulta sa inasahang resulta at umantong sa isang serye na kung saan i-recycle nga ba or babaguhin ang isang curriculum o mag-maintain na ito kung ano nga ba ito ngayon. So class, maaaring tandaan natin na ang isang evaluator ay maaaring magtuon lamang sa isa sa apat na yugto. Depende sa pangailangan ng pagsusuri. Ang CIPP model ay isang iterative na proseso. Ibig sabihin class, ang mga resulta ng isang yugto ay maaaring magamit sa pagkuklano ng susunod na yugto. Naintindihan pa class? Okay, so pupunta naman tayo sa susunod. So sinasabi dito class na ang CIP models ay mayroong 6 na hakbang na dapat sinusunod. So dito class, mayroong dapat mga hakbang o mga dapat sundin. Ito ang 6 na hakbang na dapat ginagawa sa lahat ng yugto. So ang una, tukuyin ang uri ng desisyon na gagawin. So kailangan talaga magplano tayo ng mabuti, hindi lang yung putsak mo. Ano yung naisip natin, hindi naman natin agad yung masuri. Kaya kailangan talaga magplano. So pangalawa, tukuyin ang uri ng datos na kinakailangan para sa desisyon. So kailangan talaga class, tutukoy natin kung ang mga datos na ito ay kailangan nga ba sa isang curriculum. Malay mo hindi naman pala kailangan, so useless din lang. Pumunta naman tayo sa pangatlo class, collect tayo ng mga kinakailangan na datos. So dito class, kailangan sabi ko kanina sa pangalawa, kailangan talagang pagkatapos mong matukoy ang mga datos, kukolect tayo mo naman ito. Hindi pagkasama-samahin, i-organize. So pumunta naman tayo sa ika-4. Magtatag ng pamantayan o matukoy ang kalidad ng datos. So, kailangan talaga magpatupad ng pamantayan, hindi lang yung kuha ng datos, hindi mo nasusurin kung ito ba ay pasok sa iyong pamantayan. Ang ikalima, suriin ang datos batay sa pamantayan. So, para sa sinabi ko sa ika-4, yun na yun. Pumunta naman tayo sa ika-6. Ayusin ang kailangang impormasyon sa mga gumagawa ng desisyon. So, dito na yung pag-organize. In-organize na kung saan ito nabibilang. Ganun. So, yun class, pumunta naman tayo sa susunod, ang stick response model. So dito class, ang model nito ay nakatuon sa mga gawain ng programa at higit na nakatuon sa mga aktibidad kaysa sa mga intensyon ng programa. Ang mga hakbang na dapat gawin or sundin ay ang una. So bago natin puntahan sa una, sinasabi lang dito class na ang stick response model ay naiiba talaga sa una natin nilakay. Magkaiba talaga sila. So punta tayo sa una. Ang una, makipagpulong sa mga stakeholder upang matukoy ang kanilang pananaw at intensyon hinggil sa pagsuri ng curriculum. So mahalaga talaga na makipagpulong sa mga stakeholders kasi alam na class, hindi lang naman tayo ang gumagamit ng curriculum. Hindi lang tayo ang nakikinabang, hindi lang tayo ang dapat manuri. So kailangan natin hingin ang opinion ng bawat isa. Pumunta lang tayo sa pangalawa. Kunin ang mga documents mula sa hakbang ng ikauna upang matukoy ang saklaw ng pagsuri. So gaya na sinabi ko, kukunin mo lahat ng mga idea o pananaw ng mga stakeholders para kung basta ganun. So punta tayo sa pangatlo. Obserbahan ang curriculum ng mabuti upang matukoy ang hindi inaasahang kahulugan ng implementations at anumang paglilis mula sa pinahayag ng intensyon. So dito naman class, kailangan mo talagang obserbahan mabuti ang isang curriculum kung ito nga ba ay naayon or may mga implications na dapat baguhin o may mga paglilis. Pumunta tayo sa ika-4. Tukuyin kung ang pinahayag na totoong layunin ng programa, kung ang pinahayag na totoong layunin ng programa at ang iba't ibang madla. So, sinasabi lang dito sa ika-4 class na kailangan natin tukuyin kung ang mga sinasabi ba ng nagpapatupad ng isang curriculum or programa ay totoo. Malay mo, hindi naman yun sang-ayon sa inyo or sa iba. Basta. Pumunta tayo sa ika-5. So, sa ika-5 naman class, sinasabi dito na tukuyin ang mga problema na ng pagsuri ng curriculum at sikuyin kung ang desisyon ng pagsuri
na may kinakailangang datos. So dito sa Ikalima class, sinasabi lang dito na kailangan natin pag-aralan kung ano nga bang implikasyon o mga problema na dapat magawa ng desisyon o solusyon. Sa ikalim naman tayo class, pumili ng mga paraan na kinakailangan upang mangalita ng datos o impormasyon. So dito class, may mga way kasi tayo ng paraan, may mga way tayo kung paano kumuha ng mga datos. Meron yung impact through survey. So nasa inyo na yun kung ano nga bang estratehiya ang inyong gagamitin. So, pumunta tayo sa ikapito. Ipatupad ang proseso ng panghalat ng datos. So, alam niyo na ibig sabihin yung class, ipatupad, ibig sabihin, alam niyo na yan. So, pagkatapos natin ipatupad, pumunta tayo sa ikawalo. So, sinasabi lang dito sa ikawalo class na pagkatapos natin ipatupad ang mga nangalat ng datos is ayusin naman natin ito batay sa informasyon o sa tema. So, hindi ka pwedeng maglagay ng isang datos kung hindi naman ito akma sa tema. Tama? So, pumunta naman tayo sa huli, ang ikasyam. Magdesisyon kasama ang mga stakeholders na pinakaangkop na format para sa ulat. So, kaya sinabi ko, mahalaga talaga na magpag-collab tayo sa mga stakeholders. I mean, hindi ako, yung mga patupad ng curriculum. Kailangan nilang mag-cooperate, mag-collab sa iba, sa mga magulang, stakeholders. Kasi, hindi lang naman sila ang nagdidesisyon patungkol sa isang kurikula. So, class, tandaan natin ang dalawang modelang ito ay nag-aalok ng magkaibang diskarte sa pagsusuri ng curriculum. So, ang isa class ay dinadaan niya sa sistematiko, ang CIPP. At ang isa naman class ay nakatuon lang sa stakeholders at konteksto, kung saan hiningi nila ang opinion ng isang or ang mga stakeholders. So, class, ang pagpili ng kung aling modelo ang gagamitin ay nakadepende sa mga particular na pangailangan at konteksto at pagsuri. So, ito na natapos ng report ko class. And by the way, kung naghahanap kayo ng puso, nagbibinta ko din ng puso. Ito, binibinta ko siya, 1 lang. Siguro 500, may issue 3. Ayan, pupunta ko si Ars sama. Bye bye. Bye bye.